Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships! Kamusta na kayong lahat? At maligayang pagbabalik dito sa ating channel! Mga ka-friendships, kamusta na kayong lahat? Masaya okay ba tayo ngayong araw? By the way, today is Saturday, September 14. At alam niyo mga ka-friendships, no, kanina pa ako gustong mag-film. Kaya lang, kapag ganitong oras, nasabi ko na to sa mga previous videos natin na kapag ganitong oras mga ka-friends, mga 1 to 6, medyo mahirap na makapag-vlog dahil ang mga kapitbahay natin, magpapamusic yan ng lakas-lakas. Kaya ang ginawa ko kayo mga ka-friendships para makapag-start na tayo sa vlog natin, sinarado ko lahat ang mga windows. So, nababawasan na ngayon ang lakas ng music. So, sana hindi tayo ma-copyright ni YouTube. At tingin ko sana siguro hindi naman kasi hindi ko na siya masyadong marinig. Ang strict pa naman ni YouTube. Nako, ha? Kailangan natin magsipag para makapag-ipon-ipon ng mga ayuda, char. Kailangan natin kapirahan. Kaya mga friendships, nako, for today's video, hindi mo na tayo mamimigay ng palibreng fast. Oops! Abangan nyo ang next video natin. Kasunod nito, i-upload ko ang libreng files. Kaya abangan nyo kung anong mga free files na ibibigay natin sa susunod na video. Ready na yon. Kaya panoorin, abangan nyo yon. So for today's video, nako, magchismisan muna tayo mga friendships. At by the way, hindi ako magiging marites. Dahil sarili kong experience ang ikwento ko sa inyo sa kasamahan ko sa trabaho. Kaya kayo ang magiging marites sa ating video ngayon. So, pwede nyo i-share sa mga ka-friendship teachers natin. Pero mga ka-friendship, tingin ko, hindi naman siguro mapanood niya kasi parang hindi naman siguro siya subscriber, follower natin dito mga ka-friends. And by the way, thank you so much sa mga support ninyo. Nasa 44K subscribers na tayo! Diba? Thank you so much sa mga ka-friendships nating loyal, sa mga ka-friendships nating talagang nagsusuporte sa atin. At sana patuloy niyo ako suportahan at mahalin gaya ng pagmamahal ko sa inyo na parating nagbibigay sa inyo ng updates. At minsan matatagalan dahil ang lola ninyo, ang dami-dami ng mga ginagawa sa buhay. So isipin nyo, grade level chairman na at saka bago pang elected president, faculty president, at ilan kami mga teachers, 96 teachers kami sa aming school, di ba? Bongga, lola ninyo. So, super duper mega ng busy-busyhan. At meron pa tayong grade level core ng math, so ang dami natin ginagawa. So, kailangan natin magawa natin ng maayos ang ating trabaho, mga ka-friends. Ito na nga. Ang haba-haba ng intro natin, makipag-chismisan lang pa pala tayo. Ito ang kwento, mga friendships. Ito kasi, hindi ko i-disclose at i-reveal ang name niya kasi, mga friendships, hindi ako dahil galit, kundi ikwento ko lang sa inyo para mabasbawasan naman yung bigat ng dibdib ko. Ang bigat ng dibdib ko, char. So, ngayon mga friends, ganito yan kasi she's my batchmate dahil sabay kami na hired last year sa same school. Tinuturing ko siyang kapatid or ate dahil mga friendships, mas matanda siya sa akin. At mga friends, marami na kaming mga pinagsamahan dahil batchmate nga, marami kaming mga kasabayan din na nabigyan ng item. So parang 8 or 9 teachers kaming magkasabay. So mayroon kaming mga gala-gala, mayroon kaming outing, overnight pa outing kami sa Tagaytay, ganun, or Cavite. And then, ang dami ng batuhan namin mga jokes, di ba? Alam niyo naman, pag mag-tropa pics, di ba? Pag mga mag-tropa, iba yung joke sa close, sa friend mo lang, gano'n, magkaiba. Sa amin kasi, ginagawa namin, nag-enjoy kami kapag nag-joke kami. So, ngayon mga friends, so nangyari sa aming dalawa, napaisip ko, siniseryoso niya pala, or hindi pala totoo yung mga pinapakita niya sa akin or gino-joke niya sa akin. Yun pala ay medyo siguro galit na siya sa akin. Kasi ngayon kasi mga friends, kaya kami umabot sa ganito ngayon, sa nangyari sa amin, dahil siguro napuno na siya or ano bang, hindi ko maisip talaga mga friendships
Kasi ganito yung mga friendships. Pareho kaming mga na-elect as a new set of officers sa faculty officers sa school namin. And then ako yung naging president, siya din po ay naging business manager. And meron kaming kasamahan sa school na utility worker na mag-birthday sa September 9. So, and retirement na din niya kasi mag-65 na siya. So, ang ginawa namin yung September 6 ay voluntary contribution. So, contribute ang mga teachers and then may nakuha kaming perang 9,000 plus. So, since siya ang business manager, siya na din inassign ko na bumili ng mga dapat ibilhin na mga items for the program. Simple and short program lang. At least naman maging memorable ang araw na kaysa saan namin, use ng utility worker ng school namin. So, naghanda ako ng simpleng program, advice din yun, instruction din yun ng principal namin. So, anong nangyari mga friendships? Kasi no following day, no Saturday no September 7, nagkaroon ng seminar o kaya parang slash meeting ang mga teachers sa San Pedro, sa lahat ng schools, LM, senior high, junior high, at in different learning areas. Kaya iba-ibang venues namin, may morning, may hapon, kasi para mag-cash doon sa venues. And then meron ding iba-ibang mga teachers kung saan venue kasi depende yun sa subject kung anong inihawakan mo. So ngayon ako, doon kami sa Pasita National High School, din siya sa ibang school. So nagchat-chat pa kami hapon, pareho kaming hapon, pero magkaibang venues. So in-instructan ko siya na bumili ng ganon, mga items, sinabi ko, and then kausapin ang canteen manager na kung doon bumili ng pansit o kaya yung juice, and then meron pang mabilin sa labas. Pero since sumama yung panahon, so ang huling-huli ko talagang chat sa kanya, pero nag-request siya kung may kasama siya. So sabi niya may binanggit siyang pangalan. So ngayon, sabi ko, sige, mas okay para ganun. And then, pero sa huli kasing message ko talaga sa kanya, dahil sa masama panahon, sabi ko, if okay lang is sa kantina bilhin lahat. Yung mga sandwich na dagdag, o kaya mga paper plates, or forks, plastic cups, ganun. And then, bilhin lang sa labas. Pwede naman siguro isingit sa ating Sunday, o kaya Saturday, ganun. Depende na sa atin. Yung frame kasi, picture frame kailangan, at saka yung polo shirt para sa gift ng namin, utility worker. So, ngayon, nangyari mga friendships, akala ko is, doon na sa kantin na bilhin. Pero kung nagtanggi sana siya na, since busy ako, wala dito yung husband ko, gano'n, at saka kailangan ko masikaso yung mga anak ko, kung siguro nagsabi siya noon, ako na lang bibili kasi picture frame na lang mabibili at saka polo shirt. Noong pagkagabi ng mga alas 8 siguro noon, nag-send na siya ng pictures doon sa GC ng officers na a 7 plus or 8 na may kasama siyang teacher. And then, bili na pala siya ng mga yung mga items. And then, akala ko talaga sa kantin na hindi din kasi niya ako in-update. And then, nagulat ako. So, ako naman, as a leader of the team, ako kasi nag-lead ng team, as president and faculty president, nagte-thank you ako. Sinand ko doon sa isang GC namin na magte-thank you kasi, of course, i-appreciate mo yung effort nila, recognize mo, pasalamat ka dahil sa ganung oras ng gabi na willing pa din sila gawin ang trabaho, di ba, maka-friendship. So, pinag-thank you ako. Yun pala is masama na yung pakiramdam niya. Masama na kasi ewan ko, basta sana akala ko kasi hindi na siya bumili. Kaya pala, parang ewan ko, napilitan, gano'n. So, ngayon ang nangyari, okay na, akala ko okay na, yun. And then, pagka Sunday, nag-follow up ako na kailangan ko ng financial report, audited financial report, and then of course, ang purpose ko naman talaga maka-friendships is para mag-thank you. So, mag-thank you sa kanya, mag-thank you sa ibang teachers na nagpagod, nag-thank you sa lahat sa contribution. Isama kasi yun sa report kasi kailangan mo transparent maka-friendships kasi pera kasi yan. Ang faculty association namin maka-friendships, ang laki kasi ng pera. So, ang dami din kasi mga teachers. So, mayroon kaming monthly dues,
And then, hindi nagbigay. So, nag-follow up ulit ako ng Monday. So, wala pa din. Nag-follow up ulit ako ng Tuesday sa GC namin. At saka nag-PM din sa kanya. Sinin lang ako. Pero nung Monday ng program, mismo yung celebration ng birthday, ng utility worker namin, at saka yung retirement program niya, konti naman, short at simple lang naman mga friends. Hindi naman ganun ka-bongga-bongga. Pero nag-appreciate talaga. Nag-thank you ako sa lahat ng mga efforts sa mga officers kasi inassign ko sila. Ito yung mga task assignment ninyo ha, sino mag-layout ng tar papel, sino mag-print, sino mag-gupit, sino mag-physical arrangement, lahat inayos ko talaga yun. Ganun talaga mga first, kailangan maayos lahat. Para, of course, hindi naman kita sino mag-decorate niya, sino mag-hilera dito, wala na, kasi nasign ko na lahat. So ngayon, mga friendships, yung sa program, ako nag-prepare, tapos sa MC, ako na din, kasi lahat naman nakagalaw-galaw na eh. So ako na, hindi naman ako ganun kagaling talaga mag-MC, maka-friendships, Master of Ceremonies. Ano lang, simple lang, dry ang pagiging MC ko, kasi hindi na ako mahilig sa pag-MC. So ngayon maka-friendships, nagkainan na, ayos na, maayos ang program. Ngayon sabi ko, kulang kasi pero kasanay kasi kaming mag-joke. Sanay ko siyang gino-joke. Ngayon sabi ko, ito kulang daw ng paper plates, kulang daw ng fork, kulang ng ko na yung tono ng voice niya, medyo mabigat, medyo padiin, medyo may meaning. Ay, nabili ko na lahat yan, maayos yung ganun nga siya maka-friendships. Kaya sabi ko, sige, kasi ganun naman talaga siya magsalita. Patutuloy ang jokes. Tapos, basta akala ko, yung araw na yun ng program na yun, hindi, okay lang sa kanya. Nung kinagabihan, kasi bago pala niyan maka-friendships ha. Oo, yun. Kinagabihan ng Tuesday maka-friendships. Nanghingi ulit ako kasi yung Monday nag-follow up ako, nanghingi ako ng financial report, ng Tuesday nanghingi sa morning. Kinagabihan alas 8, wala pa rin dumating ng financial report. Ayoko kasing matingga. Lalo na yung Tuesday. So, mayroon namin ulit na voluntary contribution kasi may mga namatay ng pamilya, ng mga utility worker, gano'n. Ayoko natatabunan lahat ng naiipon yung mga dapat gagawin. Gusto kasi, kung hanggat kaya, gawin at ipasa. Dapat i-comply. So ngayon maka-friendships, ang ginawa ko sa GC, kasi feeling ko kasi walang pumapansin sa akin, walang sumusunod. Ang ginawa ko is gumawa ako ng konting, very short lang naman na message sa GC namin, sa mga officers. So ngayon maka-friendships, saan ba yun? Hindi ko pala na-picturean yung yung mismong message ko. Gusto ko, mali naman, iba naman pala yung ko, na-picturean dito yung na-prepare na screenshots. Basta yung pinessage ko doon, very short lang na, good evening, officers and representatives. Wala po akong na-drop name, minention doon ng name or nag-single out ng isang tao doon na pangalan. Wala po. Plural po yun, officers at representative. Pero alam ko na kung sino yung pinapatamaan ko. Pero kaya lang dahil din sa message na yun, nag-trending ako sa MTs namin. So, ang message kasi, insubordination, refusal to follow orders, ganun. Hindi ko inisip yun na big deal sa kanila yung insubordination or kaya refusal to follow orders. Ngayon, ang term na insubordination, hindi daw kasi sanay sa kultura ng school namin gamitan ang mga teachers sa ganung term. Ako kasi from private school, 11 years in the private, and then naging principal for ilang years, matagal na naging principal, mga ka-friendships. Always ko yan ginagamit yung term pag alam ko na ang tawag nito, ang teachers or sino man hindi sumusunod sa akin. Kasi sa pagkaintindi ko ang meaning ng insubordination, ayun yung hindi pagsunod sa utos ng leader. So, ibig sabihin, pwede siyang gamitin na kahit sinong tao, as long as leader ka, nagli-lead ka ng team or group. So, ngayon, naging big deal kasi nga, bakit daw hindi ko parang ang big word, parang
yun ang term o kaya hindi sanay sila sa sabihan doon kasi parang ang principal lang daw ang pwedeng gagamit sa term na yan, ganon. Sabi ko, o sige, ako na nag-adjust, o sige, kaya alam niyo ba ang meaning ng insubordination? Refusal to follow orders, non-compliance, disobedience, at chatira, chatira. Ang daming meanings. Pero ayokong gumamit for non-compliance, refusal of orders. Hindi ko yon dahil synonyms lang man sila doon sa insubordination. Yun ang ginamit ko. Pero ang liit-liit lang sila ng message ko kasi naka-prepare na po yung mismong letter para i-serve ko sa officer na yun sa hindi gumawa. So, printed na hard copy na gusto kong bitbitin yun sa kanya. Yun. Yan ang plan ko. Ready na talaga. Pagka natulog na ako ng mga 10, ganon. Yun pala yung pinatamaan ko doon sa chat ko sa GC na maikli lang naman na chat ko. Hindi daw siya natulog. Hindi siya natulog ng mga 1 p.m. dahil lang sa kaka-prepare nun. So ngayon, ang ginawa niya is sinende sa GC namin yung pinaprepare niyang financial report and then nag-print din siya ng nag-print siya ng hard copy. And alam niyo ba ginawa niya mga Frenches? Nag-resign siya, nag-submit siya sa akin ng resignation letter. Oh my God! Alam niyo mga Frenches, no? Pumunta siya sa classroom ko and then bit niya yung unaudited pa. Hindi pa audited yung financial report. And then kasama yung resignation letter niya. Sabi niya, sir, ito ang financial report and mayroon kasama yung letter. Sabi ko, sige, lagay mo na dyan kasi nag-online class ako noon ng math. Kasi MDL kami or asynchronous online class kasi yung school namin binabaha pa. Ang daming tubig mula sa gate hanggang sa covered court. So ngayon mga friendships, pero may iniisip na ako na mag-resign siya kasi, may iniisip na ako something na ganon kasi may nakatupi, folded na papel. So, nasa isip ko na alam ko, expected na yung laman. So, yun nga, nung inopen ko yung letter, binasa ko, yun na nga yung letter, resignation letter niya. So, ngayon, ang ginawa ko muna is, iniwan niya doon kasi binasa ko siya ng mga hapon na kasi ang dami nakasunod-sunod na trabaho. At tapos ko ng online class, kailangan ko na IPCRF, i-print yun, 4 na copies kasi naghahabulan ng mga pasahan. So, ang dami na. So, ngayon, ako naman maka-Frenchies, binalikan ko yung letter at saka yung audited. Yung financial report, binala ko muna sa auditor namin. Pina-audit and nag-report siya sa GC. Tapos sabi niya, reviewed na niya yung financial report and nag-certify siya na tama lahat ang financial report. So, ngayon, gumawa ako ng response letter response formal letter doon sa resignation niya. Mga ka-friendships, gusto kong i-share to sa inyo. Tapos kayo nang bahala na mag-judge o kaya mag-critic o kaya mag-comment. Open natin comment section. So, feel free to comment ano masasabi niyo sa kwento na to. So, hindi ko lang babasahin yung resignation niya kasi maka-friendships. Sa amin ang dalawa yon. Pero dito sa response letter ko, I think may right naman ako kasi ako naman gumawa nito. Pero sa resignation, hindi yun pwedeng i-share. Pero ibabanggitin ko dito yung, hindi ko binabanggit na dito sa letter ko na kung ano yung dahilan niya. Pero tinago ko lang siya ng personal reason, gano'n, or personal mga ano. So, ito yung maka-friendships. Date, September 11, 2024. And then from the office of the faculty president to blah, blah, blah. And then subject update on blank. And then, good morning, officers and representatives. My goodness, tawa ako. Ewan ko na lang. So, I am writing to inform you about an important development regarding
our business manager blank blank yung name due to personal reason. Personal reason na nilagay ko dito. Hindi ko nilagay talaga yung dahilan niya. Ang nilagay niyang dahilan doon, pwede ko naman siguro sabihin yung dahilan lang kasi hindi naman siya kasi ang dahilan naman niya hindi naman ganun hindi naman siya kasi ang dahilan nga niya wala na siyang oras sa family, kailangan niya sa pamilya. Yun ang reason talaga niya. Pero nilagay ko dito is for personal reason. And then, her resignation after careful consideration and in light of her contribution to our organization, I have decided with the authority vested in me as faculty president not to accept her resignation at this time. At this time. Oh, tandaan niyo yan. Balikan natin yung mamaya. However, to ensure the smooth functioning of our operations, Blank will be transitioning from her role as business manager to a representative position within her grade level. This change is aimed at providing her with the necessary support and flexibility during the period, and then in the interim, if I will be appointing one of the current representatives to assume the role of business manager. This will allow us to maintain our momentum and continue our commitment to excellence within our faculty, organization, or association. So thank you all for your understanding and support as we navigate this transition. So please feel free to reach out if you have any questions or concerns. O yun muna mga friendships. So yun na nga. Ano ngayon ang masasabi nyo? Anong say ninyo doon sa response formal letter ko for her resignation? So malinaw doon. Tama ba ako mga friendships? Kasi ito lang ang point ko. Sa response letter, hindi ko siya pinayagan for this moment or time. Bakit? Kasi kailangan ko munang pumili ng officer from the representatives para pumalit sa position niya. So, hindi ko siya papayagan. Alam niyo ba, mga friendships, ang response niya, nag-chat siya doon sa GC namin. Ito. Permission to leave according to my husband. Wala pa po akong pinirmahan bilang one of the officers pero sinusunod ko po lahat. Kasi nga wala pa kaming wala ka kaming out of office, wala pa. Pero sinusunod ko po lahat utos mo bilang respect. So kung hindi mo po respect ang letter ko, wala ako magagawa. Dahil according sa kinausap kong lawyer, my God, wala pang batas na nagsasabi na pag nag-resign ang isang tao ay may karapatan kang hindi payagan o permahan. So, yun na, alam nyo ba, from her comment doon sa response ko, medyo sumama ang loob ng very, very light. Kasi una kinuwento niya sa asawa niya. Pangalawa, may nabanggit siyang lawyer. sabi ko sa sarili ko, ha? Hindi, nabasa kaya niya ng maayos? Naintindihan niya kaya ng maayos ang response ko? Di ba mga friends, narinig niyo naman binasa ko. Sa kabuuan nun, hindi ko muna siyang payagan sa ngayon. Dahil kailangan ko pumili or mag-appoint or mag-elect from the officers doon sa representatives na natira namin para iakyat as business manager. Tapos siya, ang gusto ko mangyari, hindi siya aalis totally sa set of officers namin kasi gusto ko ilagay lang siya sa representatives para may representative ang ka-grade level niya. Yun ang main point ng letter. So, yun na nga. Sabi ko, itatapon na lang ba ang samahan namin, ang ka-friendships namin, ang mga magagandang mga memories namin bilang ka-batchmate ko siya. Gumagala kami sa Cavite, nag-outing kami, nagkanta, nag-swimming, sumabay tumatawa, lumalabas, kumakain sa fast foods, nag-coffee, ganun.
kami lahat kasi parati kaming may update sa buhay namin magka-friendships. Nagsabay namin, batch namin. Sabi ko, akala ko pa naman, totoo yun. At akala ko naman nag-enjoy talaga ako doon. Totoo yung mga nag-enjoy kami. Yun pala, sineryoso niya yung mga joke. Akala ko yung mga jokes ko ay jokes lang. Yun pala, sineryoso niya. Ako kasi mga ka-friendships, ako kasi yung tipong leader or sabihin natin tao. Ako kasi yung tao na, klaseng tao na work is work. So, marunong akong i-separate ang personal life sa professional responsibilities. Yun talaga ako mga-friendships. At kung bibigyan ako ng task assignment at kung ano pa mga dagdag ancillaries work dyan, gagawin ko yan, ipapasok ko yan on time at never malilate. Kasi pag malilate ang isang binigay sa aking trabaho, magwawala ako maka-friendships, talaga, hindi na ako makapakali, iinit ang ulo ko, ganoon kasi. Kaya ako kapag hihingi ako ng isang report sa teacher man o sino man yan, kapag hindi ako mabigyan, ilang beses na ako nag-final reminder na ako, expect ang fire na ibubuga ko. Ganun kasi ako maka-friendships talaga, as in. Kaya maka-friendships, nung naging principal talaga ako sa private, naging maayos ang takbo ng school. Kasi lalo na bagong school pa yon. So, talagang nagsimula ang school ng maayos kasi kailangan mong pasunurin ang mga teachers doon sa'yo kasi principal ka nga. Dito din, as a president of 96 teachers lahat, at kasama pala staff, 100 plus kami, 106 or 5. So, yun ang pakikisamahan mo. Pero maka-friendships, ito ang problema sa sarili ko. Hindi lang, kailangan on time lahat, pero never kong i-accept, never akong nagpapadictate ng tao sa akin kung how I manage, how I handle people, how I lead my team. Yun ang problema sa sarili ko. Never ako nagpapadictate. Yes, nakikinig ako ng opinions. Yes, tumatanggap ako ng mga thoughts and point of views sa mga kapwa ko officers, pero tanda natin at the end of the day, decision ko pa din ang masusunod. Gaya lang din yan sa classroom setting. So, kung may empty ka, susundin mo siya. Dahil lahat ng kung sinong nasa taas sa posisyon natin, matuto tayong sumunod muna. Okay? Kasi bago yung pinagdesisyonan at sinabi sa'yo, in-announce sa atin ng ating MT, ay pinag-isipan niya na rin ng mga maraming beses yan. Kaya matuto tayong sumunod. Kasi at the end of the day, kapag nagka-problema sa desisyon ng ginawa, kaya niya tayong isalba. Kaya niya tayong isave. Hawak niya tayo eh. Tulad din yan sa officers and principals. So, kung nasa highest rank position ka, kung ano yung decision mo, so, dapat susundin ng members. Ngayon, ang members susunod dahil ano mang mangyayari, mali man o ano man yan, kaya kang isalba yan. Pero mga leaders mga leaders ay madiskarte. Tandaan niyo yan mga friends. Bawal sa isang leader ang mahina ang loob at mahina ang diskarte. Yan, kailangan kasi brain and diskarte. Yan. Kailangan may kunting puso, kunti lang. Kasi kapag maawa ka, abusuhin ka. Kaya ngayon mga friends, tawa-tawa ako. Akala siguro nanghina-hina ako. Never. Kasi mga friendships, hindi ako magre-resign as president. Nag-enjoy ako. Pero pag talagang hindi nila ako gusto sa aking leadership, sa aking management, kahit isang impeachment letter, bababa ako. Pero for now, I think, pero lahat naman ng desisyon, example kung nanginginom ako ng mga suggestions ng ibang mga dating officers na re-elect sila ngayon. And then, of course, tinitimbang ko din yung mga teachers, yung mga nila. So, dapat
ready ka din. Tulad ng content creator, kung magkaroon ka ng basher, handa ka din humarap. Akala nila, no, ang hina ko. No! Ako pa! Palaban to, si Inday, mga friendships. Pero bago natin tapusin nating video, 29 minutes na! Oh my goodness! Marapit na kalahating oras. So ito mga friendships, nagkita kami noong araw na yon, nung Wednesday or Thursday? Thursday. Yeah, Thursday. Oh, basta ganun mga Thursday. Nagkita kami sa isang Burger King dahil ang isip ko, gutom na kasi ako noon. Nag-report kami sa school noon, tapos after ng mga hapon kami, mga 12, kung morning session, hapon pupunta sa Astrodome Pasita. Yung afternoon class, morning pupunta sa Astrodome kasama yung mga officers na officers ng bawat learning areas, magkaroon ng out of office. Ganon. So, ngayon, alam niyo, ang bait talaga ni Lord mga ka-friendships kasi pinagtagpo kami doon. Kasi wala talaga akong galit sa kanya. Medyo mabigat lang ang aking dibdib dahil nga, ang iniisip ko talaga, mamawawala na ako ng close friend. Close ko talaga siya. Feeling ko close na yung sarili ko sa kanya. Kaya komportable akong magbato ng joke. Kasi, siya, mabait naman talaga siya, ang mukha niya. Hindi ko lang talaga naisip yung dati na, yung mga bato niya sa akin, plastic lang pala yun. Pero kinausap ko siya. Ako talaga kumausap sa kanya doon sa Burger King. And then, sabi ko, walang samaan ng loob, ha? O trabaho lang. So, nag-usap kami, natanong ko rin siya kung naintindihan naman yung letter. Nagkaroon kami ng kalinawanagan sa lahat. So, bati naman kami, as in nag-usap, pero kaya lang mga-friendships, magkaiba kasi yung bati na kayo at saka sa friend kayo dati, di ba? Nagkaroon ng nalamat yung may boundaries na, hanggang dyan ka lang, ganun. Di ba mga friendships? At dahan-dahan ka na mag-joke sa kanya, pero nasa isip ko kasi, i-joke ko pa rin siya, iinisin ko talaga. Mahilig talaga ako mag-inis mga friendships kapag may konti lang yung pasensya mo. Iinisin ko pa rin siya. Kasi, sarap na yung joke eh. Hindi ko talaga naisip yung magbitaw siya as officer. Pero, love ko siya as a friend pa din. At walang plastikan ng mga friendships. Kung ano kami dati, ganun pa din, pilitin ko ang sarili kong mag-joke sa kanya. Pilitin ko yung sarili kong anuhin siya, tulad dati pa din. Kasi, di ba mga kapatid, kahit friend kayo dati, close friend, barkada, tropa, tapos pag nag-problema, medyo, di ba mga friendships, may konti ng, saglit lang. Ako kasi pipilitin ko talaga maibalik namin ang friendships namin. Kasi sayang naman mabait naman siya mga friendships. Kaya lang minsan, na big deal niya yung sa program, na big deal niya talaga as in, napahiya daw siya doon, napahiya ko daw siya! Oh my God! Yun na lang. Huwag niyo itong i-share sa kanyo. Alam ko, mayroon tayo dito, isa-dalawa, na nagsusunod sa ating mga videos, na ko-teacher ko. Huwag niyo lang itong i-share! Basta hindi ako galit sa kanya, pipilitin ko maging ka-friendship ko pa rin siya. Kahit medyo hindi nga ako galit. Nag-meeting na kami mga officers, nag-online meeting kami at napaliwanag na din ang lahat at wala na same ang version. Wala akong dapat i-explain dahil wala akong ginawang masama. My God! Basta ganito ako, strict ako sa lahat. Nakikinig ako, pero ako pa rin mag-decide. Ayoko na pagbalbagan. Gusto ko mabilis. Kung isa kasi mabagal, nako. Ewan ko na lang. Sige na, hanggang dito na lang at sabi ko kayo na sa intro natin, simulan natin, sabi ko,
panoorin niyo ang susunod ng videos dahil mamimigay ako ng palibreng files. Uy, wag niyo sabihin sa kanya, friends na kami, nagbati na kami, at nag-uusap. Kapag nagsalubong, kinakausap ko. O wag kalimutan, pakisabi sa kanya, gigugma ko siya. Mahal ko kayong lahat and thank you so much sa inyong support at pagmamahal at panunood sa ating mga videos. At sana hindi ka kanina nag-skip ng ads para naman sulit worth it ang ating pagiging marites for today's video.